Ang inyo po nakikita ay live na kuha ng 24 oras sa isang bus na naglalaman po hanggang ngayon ng 17 pang mga dayuhan ng mga hinostage na isa pong opisyal ng Philippine National Police. Kasama na pong isang Pilipino na siyang driver ng bus na yan. Sa harap na harap po mismo yan ng Quirino Grandstand. At hanggang sa mga sandaling ito, kumulang walang oras na po ang nakalilipas, tuloy pa rin po ang pag-hostage na yan. Panaka-naka, may negosasyon, tuloy pa rin po ang pagulan at pag-abang ng mga otoridad at ng mga media dito sa Quirino Grandstand. Magandang gabi po. Isang bus na sinasakyan ng mga turista mula sa Hong Kong ang hinostage kaninang umaga. Ang nang-hostage, isang pulis na nasibak sa serbisyo. Tama yan, Mel. Ito po ang tinutukoy ni Mel ay si Police Senior Inspector Rolando Mendoza na ayon sa mga balita mula sa mga negosyador ay armado ng isang mahabang armas at isang maikli. Merong ilang mga ulat na nagsasabi na baka may granada pang ang hawak itong si Senior Inspector Mendoza doon sa loob ng bus. Paunti-unti po siyang nagpakawala ng mga naka-hostage na mga dayuhan. Kung inyong matatandaan, noong Marso 28 ng taon 2007, nagkaroon din po ng ganitong pang-hostage sa katulad nito dito rin po sa lungsod ng Manila. Si Ginoong June Ducat po ang nang-hostage ng isang bus na may 26 na mga batang estudyante at 4 na teacher mula sa Musmos Daycare Center na matatagpuan po dyan sa Maytondo. Nakikita nyo po yung pakikipag-usap ko sa mga opisyal kanina ng kapulisan. Naghihintay, sa puntong po yan, mga dakong alas 4:30, alas 5 ng hapon, naghihintay sila ng pasabi mula sa mas mataas na mga otoridad kung papayagan yung isang kahilingan po ng hostage na makausap ang mga membro ng media. Ang mga katanungan na lumutang kanina, kung papayag ba ang mga matataas na pinuno ng PNP na mangyari yan, una. Pangalawa, kung matutuloy, paano niya kakausapin yung mga media? Sa loob ba o sa labas ng bus na yan? Armado po yung nang-hostage. Tandaan po natin. At pangatlo, ano po magiging mga patakaran kung sakaling papayag ang mga mas matataas na mga otoridad na mapagbigyan nga yung kahilingan ng hostage taker na may makausap siyang mga membro ng media. Paunti-unting nagpakawala ng hostage kaninang hapon at matapos siyang pagbigyan ng mga negosyador ng ilan sa mga hiling niya. Pero gusto po ng hostage taker para palayain ang lahat ng biyag ay ibalik siya sa serbisyo. Nakatutok si Emil Sumangil live mula rin dito sa Meloneta. Emil. Mike, hindi na pinaghintay ng hostage taker ang Manila Police District. Mabilis niyang nilatag ang kanyang mga kondisyon at demand para mapalaya ang 25 turista na kanyang hinostage kaninang umaga. Katunayan, Mike, ilang minuto pa lang ang lumilipas bago tayo umere, isang putok na pinaghinala mula sa isang kalibre ng baril ang umilangaw dito sa hostage taking area. Panoorin natin ang video. Tawag mo kay Kuya, rolling ako noon. Nangyari ang putukan, Mike, matapos makipag-usap ang dalawang negosyador ng Manila Police District sa driver na kinakausap naman ng hostage taker. Hanggang sa mga sandaling ito, tuloy ang negosasyon at ang investigasyon ng Manila Police District. Narito naman ang final nating istorya. Tawag mo rin. Nang unang maispatan ng tourist bus na paikot-ikot ng Quirino Grandstand kaninang umaga, kaduda-duda na raw ang itsura ayon sa mga nakakita. Mabante naman atras. Tapos yung masahero yung gumaganon. Makaway na siya. Makaway. Tinago sa kortina. Yung pag-atras, nakita doon namin mahabang baril. Sabi namin may problema nga. Pagparada ng bus malapit sa entablado, dito na nakumpirma ng Manila Police District na may 25 sakayang tourist bus na kinabibilangan ng mga bata at matatandang pawang mga Chinese national ang hino-hostage ng na-dismiss na pulis na si Senior Inspector Mendoza. Si Chief Inspector Romeo Salvador, Deputy Chief ng MPD Legal Department, ang isa sa mga tumayong negosyador. Bago siya i-dispatch papalapit sa bus, nakausap namin ito, makarang inisyal na makipagdialogo sa hostage taker sa pamamagitan ng telepono. Ay, Bok! Kilala mo ba ako? Ay, ano bang magagawa natin dyan? Okay lang naman tayong dalawa. Okay. Okay, sige, salamat ha. Sir, yung kausap mo siya mismo yun? Wag na po. Huwag na po kailanapit, ako lang. Good luck, sir, ha? Good luck. Good luck, sir. Ang tumayong ground commander, si MPD Director Chief Superintendent Rodolfo Magtibay. Director, kamusta ang sitwasyon lang? Initial lang po, initial. Yes,
Teka. Sige po. Take your time, sir. Kuyang bumaba. Pag alas 12 ng tanghali, nagpakawala ng 3 hostage si Mendoza. Sa paunang mensaheng ipinarating ng hostage taker sa mga pulis, palalayain niyang lakat ang laman ng bus kung maibabalik siya bilang pulis at muling matatanggap ang kanyang mga pribilehiyo. Ilang minuto pa ang lumipas, muli itong humiling. Kargahan daw ng krudo ang tourist bus. Ang mga hostage negotiator na mismo ang gumawa nito. Kinuha ang galon ng diesel sa compartment box at kinargahan ng bus na sinasabing malapit ng mag-empty. Nang ito'y mapagbigyan, 3 pang hostage ang inirelease. Alas 12 ng tanghali, isang Toyota Hi-Ace passenger van ang lumapit sa area. Nagbaba ng pagkain at dineliver sa mga na-hostage at sa hostage taker. Pagkatapos nito, 3 pang hostage ang kanyang nirelease. Naglatag din ng kable ng kuryente ang mga pulis papasok sa bus alinsunod daw sa kahilingan para makapag-charge ng telepono. 3 p.m. ang ibinigay na deadline ng pulis kay Mendoza at nang mapaso ang 3 p.m. deadline, binunot ng negotiators ang kuryente. Mula sa pwesto namin, ilang beses naming nakunan si Mendoza. Suot nito ang PNP Bull Cap at MPD Mobile upper garment. May bitbit siyang M16, hindi mapakali at mayat may gumagalaw sa kanyang pwesto. Sa mga Crisis Management Committee at ng hostage taker. Ayon sa ating source, Mike, isa sa mga nais na makausap ng hostage taker na si Mendoza, ang anak niyang pulis na opisyal na naka-assign naman sa Abra Provincial Police. Sa latest information na ating nakuha, bumiyahin na raw ito at inaasahang darating anumang oras mula ngayon. Mike? Emil, may balita pa bang karagdagan tungkol sa putok na narinig natin na mga ilang minuto lang bago tayo nagsimpapawid? Yung narinig nyo rin dyan sa kinalalagyan ninyo, Emil? Matapos, Mike, umalingaw yung putok ng baril, sinubukan natin kunin yung mga negosyador na kagagaling-galing lamang doon sa bus kung nasa ng hostage taker. Pero sinawing palad tayo, hindi natin nakunan ng pahayag itong hostage taker na itong mga negosyador ng hostage taking kung ano ba talaga yung pumutok doon dahil ayon na rin sa kuha ng ating video, kitang-kitang nabasag itong salamin sa driver's side nitong bus. Yung dalawang hostage taker, yung dalawang hostage negotiator, ay dumiretso sa Luneta PCP at doon ngayon nakipag-usap muli kay MPD Director Chief Superintendent Rodolfo Magtibay. Kumpirmado ba natin, Emil, na sa loob ng bus nang galing yung putok na yun, Emil? Kung pagbabatayan ng kuha ng video, galing ito sa loob, Mike, dahil ang labas ng yung sabog ng salamin ay mula sa loob at nagkalat yung mga basyo ngayon, yung mga salamin na nabasag doon sa flooring kung saan nakapark yung tourist bus. Sa puntong ito, ibalik natin yung live na kuha natin ng bus, Emil. Madilim sa loob, may ilaw yung bus, tsaka kanina pa yan, walang patid yung paganda ng makina para nakabukas pa rin yung aircon niya, pwede pa rin siya mag-ilaw. Ayan, nakikita natin yung kuwang yan, yan yung malapit, yan sa may pinto yata yan, no? Sa malapit sa labasan. May ilaw ba dyan nakikita mo sa lugar mo, Emil? May ilaw ba sa loob ng bus o wala? Dito sa aking pwesto, Mike, ay bahagyang-bahagya yung ilaw na ating nakikita doon sa loob mismo ng bus. Yung tanging liwanag lamang na ibinibigay nitong mga portable post lamps nitong MMDA, pati nitong poste ng Quirino Grandstand, ang nagbibigay ng pansamantalang liwanag. Kaya hindi natin nakikita yung kilos ngayon sa loob ng bus. Itong hostage taker, pati yung kanyang mga hostage, ay kumpara kanina, hindi natin nakikita, malabo ang ating visual sa mga oras na ito, Mike. Emil, sandali lang, may tanong si Mel. Emil, alam ba natin kung bakit sinibak yan sa kanyang tungkulin? Sa inisyal na impormasyong ating nakuha mula kay MPD Director Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, Mel, patong-patong na kaso ng grave misconduct at mga kasong may kinalaman umano sa illegal drugs ang naging dahilan at punot dulo para tuloy ang matanggal sa serbisyo itong si Captain Mendoza. Sinasabing Office of the Ombudsman ang nagbigay ng go signal para ito'y tanggalin sa pwesto. Hindi rin ito, Mel, Mike, nagbigay o naghain ng reinstatement case sa National Police Commission. Ito raw ay patuloy pang dinidinig hanggang sa mga sandaling ito. Yun, Mel, yung video, yung aktual na pagputok na ating nakunang kanina lamang matapos makipag-usap itong mga negosyador sa hostage taker na si Mendoza at sa driver ng bus. Hanggang sa mga sandaling ito, wala pa tayong official statement na natatanggap mula sa Manila Police District kung ano ang nangyari. Bakit biglang merong pumutok doon sa lugar na iyon at nasaan si Mendoza, ligtas ba ang kanyang mga hostage?